At kung expressway legal naman na maxi scooter ang hanap mo, meron po tayo ritong pinakabagong Bristol Maxi 400 TCS. At ito na po yung kanilang version 2. Gaano nga ba kaganda ang maxi scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Mas lalo nilang pinaganda ito pong kanilang Bristol Maxi 400 dahil ito na po yung kanyang version 2 na model. Well, talagang ang laki na ng pagbabago dahil ginawa na po nila itong adventure scooter. Dahil dito pa lang po sa kanyang mga gulong makikita natin na ito po ay equipped with semi-dual purpose pattern tires na kung saan ay talagang ready for adventure na siya. At bukod dyan, pag ating sinilip po itong kanyang rim, ayan o, naka-rim na po siya, rim set na po siya, adventure rim set. Before po dun sa version 1 is naka-mags po siya. Kaya ngayon talagang ideal na po siya pang adventure. At yung ginamit po nila rito, no, cast iron na matte black, ganun din po yung kanyang hub, ayan, no, napakakapal. Kaya talagang masasabi natin na very durable ito. At pagdating naman po rito po sa kanyang stock na front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black yung color, nagkaroon po siya rito ng rubber cover. At dito naman po sa kanyang front fender, ayan o, white color po siya na parang metallic. At may nakalagay naman po rito na TCS. Well, ito po palang version na to is mayroon na po pala siyang traction control system. Well, ang kagandahan naman yan itong ating adventure scooter pagdating naman po sa mga cornering or madudulas na daanan, no, mayroon na pong sensor itong kanyang rear wheels na kung saan kapag ito po ay na-detect po ng sensor na mag-i-slide or mag-i-skid itong ating rear wheels, ay agad niya pong pagpapantayin ang ikot ng mga gulong magmula rito sa harapan. Well, sa ganoong paraan is mapre-prevent po natin na ma-slide or masemplang itong ating maxi scooter. Well, napakaganda pong specifications niya ng yung traction control system. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang single rotor disc brake. Ayan o, bilog po siya, napakakapal, along with 2-pot caliper na matte black. Well, anyway, pagdating naman po sa kanyang front braking system hanggang dun sa rear, ay equipped na rin po pala ito ng dual channel ABS. Napakabangis, no? Pagdating naman po sa mga sudden stop, pag atin pong pinihit ito pong ating front brake, hindi po maglalak itong ating caliper dito po sa ating rotor. Ngayon, ang mangyayari niyan, hindi po magi-skid yung ating gulong, hindi rin po magwawabol itong ating manobela pagdating po sa mga biglaang preno. Kaya safe na safe yung anti-lock braking system dahil nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power, front and rear yan mga ka-LM, plus mayroon na rin po siyang traction control system. Perfect na perfect ito pang adventure touring bike. Well, pagdating naman po rito sa kanyang pagkaka-design nitong kanyang mukha, very aggressive mga ka-LM. Napaka-sharp nung edges, no, dito sa kanyang pangil, dito sa bandang ibaba. At pag atin naman pong tinignan itong kanyang main light, ito po ay equipped with dual projector lights. Napakabangis. Asahan natin na napakaliwanag ng buga ng kanyang ilaw. At bukod dyan, ang ganda rin ng positioning nitong kanyang daytime running light magkabila, parang kilay, no? Pagdating ng gabi, talagang aggressive yung kanyang datingan. At bukod dyan mga ka-LM, dito sa gitna, mayroon na pala siya ritong camera. So mayroon na po siyang dashcam rito sa harapan. Silipin naman natin dito sa likod, baka mayroon din po siya. Yun, mayroon na din po siyang built-in na dashcam. So front and back, mayroon po siya. So ang kagandahan naman po niyan, pag on po natin itong ating scooter, is automatic recorded na po yung ating point A papunta po dun sa ating destination. So pwede nating i-review yung atin pong biyahe. Yun ang kagandahan yan. And then madagdag ko lang yung resolution pala nito mga ka-LM is naka full HD na, kaya talagang malinaw na malinaw. Well, dumako naman tayo rito po sa kanyang mga turn signals rito sa taas. So naka-pop up po siya. Well, anyway, LED na po yan. At ang kagandahan yan, pagdating po dito sa kanyang windshield is adjustable po siya. So pwede po natin yang itaas, ibaba, depende po sa ating riding preparation. So clear naman po yung kanyang color. May Bristol na nakalagay rito na decal sa bandang gitna. Well, dito naman po sa kanyang side cover, nagkaroon po siya rito ng 3-tone color combination. So blue po sa itaas, white, and then meron po tayo ritong carbon black. At nakalagay naman po rito is Maxi 400 TCS. So naka-emboss po yan kasi nga po ito po ay 3D emblem na chrome color. Well, ang ganda ng accent niya rito, no? Nagkaroon siya ng carbon finish
So yung dating niya is parang premium na premium yung kanyang looks. At bukod dyan, dito po sa bandang ibaba, itong pagkakadesign po nitong kanyang cover dito is metallic silver, no? Very attractive, natutuwa ko sa kulay na to. Dito po sa kanyang footrest extension. No, mapunta naman tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. Yun, no, napakalapad, no? Para siyang tablet. Well, ang kagandahan naman nito mga KLM, mayroon na din po itong screen mirroring, na kung saan ay pwede na po nating i-casting ang ating mobile phones. And then kung ano po yung mga activities na ginagawa natin sa ating mobile phones, like watching movies, playing games, automatic po magdi-display na po rito sa ating maxi scooter. Kaya pag tayo po ay tumambay or pumarking, pwede po tayong manood. Yun ang kagandahan ng screen mirroring. Well, dito naman po sa kanyang handlebar cover, nagkaroon po siya ng two-tone color combination. White, and then ang kagandahan niyan, carbon finish mga KLM. Sa gitna, mayroon po rito nakalagay na Bristol. At pagdating naman po sa kanyang mga buttons, dito po sa kaliwa, nandito yung kanyang passing light. Ang kanya naman pong mga button selector para po sa ating screen display. Mayroon din po siya ritong high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Nandito naman po itong kanyang rear brake at mayroon na po siya ritong adjuster na kung saan ay pwede po nating i-adjust depende po sa layo or sa liit or haba ng kamay na gumagamit. Well, dito naman po sa kabila, nandito naman po yung kanyang TCS button na kung saan ay pwede po nating i-turn on and off yung kanyang TCS. And then mayroon po siya ritong hazard, ang kanyang turn on and off para naman po sa kanyang headlight. At nandito yung kanyang electric starter at ang kanya naman pong front brake. At mayroon na rin po siyang protection rito, no? Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang ignition. Well, equipped naman po ito ng keyless system. So, remote na lang po yung ating ginagamit. And then, bukod po dyan, nandito naman po yung kanyang glove box sa kabila. Ang kagandahan niya, nagkaroon po siya rito ng knob, no? Para siyang equalizer pag yung bubuksan, no? Sukatin natin. Yon, malalim din. Saktong-sakto, pwedeng paglagyan ng mga coins or gloves. So, close muna natin. Pinipihit lang po siya. Punta naman tayo rito sa kabila, ganun din yung pagkaka-design, no? Pihitin din natin para mabuksan. Yun, sukatin natin, the same lang din po siya. Well, saktong-sakto lang to, no? Paglalagyan natin ng mga small things. So, close na po natin to. Pihit ulit natin. Well, dito po pala, sa gitna nitong kanyang handlebar, nandito po pala itong kanyang USB charging port. Ayan, no? Yan, so equipped na po pala siya ng integrated na USB charging port. Well, ang advantage naman yan pagdating sa mga malayuang biyahe, kapag nalobat na po yung inyong mga camera, kung mayroon kayong action camera or mobile phones, no, nothing to worry about dahil pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga gadgets or mobile phones anytime, anywhere. Dahil nga po, mayroon na po siya ritong integrated na USB charging port. At dito naman po sa kanyang fuel tip, nandito sa gitna. Ang advantage naman po niyan is very accessible. Hindi mo na po kailangang bumaba or magbukas ng inyong compartment or itong kanyang upuan para magpagas. Dahil nga po located siya sa middle, very accessible, less hassle-free kapag ikaw ay magpapagas. At ito po pala ay mayroong 17.4 liters na fuel tank capacity. Napakalaki mga KLM. Kaya talagang adventure na adventure yung datingan. Dahil malayong malayo yung inyong mararating sa isang full tank lang. Dito naman po sa bandang ibaba, nagkaroon po siya rito ng 3-tone color combination, white, blue, and then black. At ngayon naman po, titignan naman natin at susukatin natin ito pong kanyang footrest, dahil mayroon din po siya ritong footrest extension. Well, sakyan muna natin para makita natin kung fit ba. Yun, oh, saktong-sakto yung paa natin, no? Ayan, oh, talagang occupy na occupy niya. At pagdating naman po sa mga long rides driving situation, no, pwede po tayong mag-cruising style kapag nangangala yung ating mga paa. So, lispatig naman po yan pagdating sa mga malalayong biyahe. So, yan yung kagandahan niya, no? Nagkaroon pa siya ng footrest extension. Baba naman muna tayo. Dito naman po sa kanyang side cover, may nakalagay naman po rito sa bandang itaas na Bristol, napakalaki, chrome color, 3D emblem yan, kaya talagang kitang-kita natin kumikinang. At dito naman po sa bandang gitna, nagkaroon ng 3-tone color combination, may blue tayo, may black, and then mayroon po tayong silver dito na metallic. At dito po sa ibaba, nandito naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan po ng scooter na ito, equipped na rin po pala siya ng side stand engine cut-off switch.
na kung saan kapag nakababa po yung kanyang side stand ay hindi po mag-o-operate or magta-turn on itong inyong scooter. Well, sa ganung paraan ay maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po nitong kanyang side stand. At andirito naman po itong kanyang center stand. At ganito naman po yung pagkaka-design nitong kanyang pillion step para sa ating back rider. Nagkaroon ng slot rito, no? Pag binalik natin, naka-hide po siya. So maganda po yung pagkaka-design. And then yung color naman po is silver, no? Metallic. So not fadable yung color. So good thing yan. Dito po sa bandang itaas pala, itong cover niya rito, papunta dun sa kanyang taillight, naka-carbon finish siya, no? Talagang bigatin yung dating, oh. Ang cute talaga, and then premium na premium yung kanyang looks. Hanggang rito po sa kanyang air filter or airbox, so nagkaroon pa siya rito ng carbon finish. May nakalagay naman po rito na AFI liquid cooled. Well, naka-electronic fuel injection na po siya, kaya asahan natin kahit na 400cc to is matipid po siya sa pagkonsumo ng gasolina. Bukod dyan, naka-liquid cooling system na rin po siya. Pagdating naman po sa mga mahahabang biyahe, pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag dahil nga po naka-design siya pang adventure. So naka-liquid cooling system na po siya. Yun ang kagandahan ng kanyang engine design. Mapunta naman tayo rito sa kanyang engine cover. Ayan, oh, naka-imbus tong part na to, no, bilog. May naka-intact naman po rito na Bristol. So yung kulay naman po, the same lang po sa kanyang airbox. Matte black po yung kanilang color. Well, dumako tayo rito sa bandang itaas. Silipin natin itong kanyang grab bar na integrated. Metallic silver din yung color, no? Pwede na tayong maglagay agad dito ng top box. Ayan, oh, very thick, very durable. Mapunta naman tayo rito po sa kanyang tail light. Yan, oh, letter V, no? Parang agila. Napakaganda nitong pagkakadesenyo nitong kanyang tail light, no? Para sa akin, very attractive talaga yan. Pagdating ng gabi, talagang makikita mo yung design, no? V, tapos parang nagkaroon po ng dalawa ritong LED. So para po siyang pakpak ng agila. At itong naka-imbus na part na to, gaya ng sabi ko sa inyo mga KLM, ito po yung kanyang dashcam. So mayroon siya rito sa likod hanggang dun sa harap. At pag sinilip naman natin, ito pong naka-imbus na to, ito po yung kanyang plate light. At sa gitna nagkaroon ng light reflectors. At ito pong kanyang rear fender, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Nandirito naman po yung kanyang turn signals, so naka-pop up po siya. Ingatan na lang natin, baka mabali pag naisagi natin sa mga matitigas na bagay. Pero ang kagandaan niyan, mga LED na po yung kanyang lighting system. Mapunta naman po tayo sa kanyang rear suspension. Yun, oh, halimaw. Ito po ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Ayan, oh, may mga baso na po siya. So ito po is gold color, tapos nagkaroon ng silver, tapos yung coil spring po rito is glossy black. So very attractive po siya. At mapunta naman po tayo rito po sa kanyang rear braking system. Well equipped po ito ng single rotor disc brake na bilog. And then silipin natin yung kanyang pot caliper. So naka-single po siya na matte black. And then gaya ng sabi ko sa inyo, napakalupit nitong kanyang rim set. Naka-adventure rim set na po siya, no? Ito yung kanyang mga spokes, so stainless. Napakakapal po nitong kanyang cast iron na rim at yung kanyang hub. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, rito po sa likuran, ito po ay mayroong 150/70-13. Napakakapal nitong kanyang rear wheels at naka-semi dual purpose pattern tires. Well, dito po pala sa bandang gitna, nagkaroon pa po siya dito ng mudguard. So, mapre-prevent po natin na pasukan yung ating engine or matalsikan ng mga bato or putik. At pagdating naman po rito sa kanyang stock pipe, ayun, napakalakit, napakahaba. Nagkaroon ng two-tone color combination. Meron po tayong matte black rito. And then silver. And then yung kanyang tip is matte black din po siya. Well, dito naman po sa bandang itaas, silipin natin itong kanyang napakalapad na upuan. Ikot tayo rito kasi against the light tayo. Yun, napakalapad nitong kanyang upuan. And then napakalambot din yung comfortability nandirito. Yung stitches, ayan, no, very premium. And then yung pagkakatahi, ayan, no, very durable po siya. So napakalapad nitong kanyang upuan. At ang kagandahan po niya, napakalaki rin po nitong kanyang underseat compartment. Well, hindi lang po natin siya mabubuksan dahil nga po wala po tayong key. Napakaganda talaga nitong kanilang Bristol Maxi 400 TCS. Ito na po yung pinakabagong version nila na version 2. Kaya in-upgrade na talaga nila. Mayroon na po itong dual channel ABS. Mayroon ng traction control, may dashcam sa harap at likod, may screen mirroring pagdating sa kanyang display. And then naka-semi dual purpose pattern tires ang mga gulong, naka-rim set.
dito sa harap hanggang doon sa likod. Kaya panalong panalo itong kanilang Bristol Maxi 400. At ang atin pong Bristol Maxi 400 TCS ay meron pong 730mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para naman malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Ayan, napakababa pala nito mga ka-LM. Masasabi ko na talagang saktong-sakto ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Napakalaki niya, no? Napaka-bulky. Pero pag inyong sinakyan, ayan, no? Flat-footed tayo rito. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Bristol Maxi TCS ay mayroon pong 377 cubic centimeter engine displacement. Naka-dual overhead cam, 4-stroke with 8 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 21.7 kW at 7,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 33.5 Nm at 5,500 RPM. At may bigat naman po itong 208 kg. At ang presyo po ng ating Bristol Maxi 400 TCS ay nagkakahalaga po ng 368,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 73,600 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 13,330 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabago nilang Bristol Maxi 400 TCS, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Bristol, Dagupan City, Pangasinan. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8 AM until 5 PM from Monday to Saturday.